Napakabobo pala talaga ni Yahweh, no? Yung Diyos na nasa lumang tipan. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng kapal ng muka yung mga Kristiyano at Kristiyana para sabihing all-knowing yung God na yon. Paano naging all-knowing yung God na yon? Isipin mo ba naman, nung kinagat ni Eva yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal at nagtago sila ni Adan, hinanap pa sila ni Yahweh. Hinanap pa sila ni Yahweh. Nasaan ka, Adan? Alam mo yung mga kabok, hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasaan si Adan, ibig sabihin nun ay hindi na all-knowing ang Diyos. Pero sa buong Biblia, malinaw na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Halimbawa, sa Awit chapter 139 verse 1 to 4, alam doon ng Diyos ang iniisip ng tao. At sa Hebrews chapter 4 verse 13, sinasabi doon na walang nalilihim sa Kanya. At sa Isaiah chapter 46 verse 10, alam niya ang wakas mula pa sa simula. Kaya nang sabihin niya kay Adan na nasaan ka, hindi iyon tanong para makakuha ng impormasyon, kundi para tawagin si Adan na humahanap sa kanya at kilalanin ang kanyang kalagayan. Parang isang magulang na nakita ng may ginagawang mali ang kanyang anak, pero tinanong pa rin siya ng magulang, "Anak, ano ang ginagawa mo?" Hindi dahil hindi alam ng magulang ang nangyari, kundi upang bigyan ng pagkakataon ang anak na umamin at managot. Kaya sa Genesis chapter 3, makikita natin na nagtago sila Adan at Eva. Nagtago sila dahil sila ay nahiya at natakot. Bakit? Dahil nagkasala sila sa Diyos. Tinawag sila ng Diyos upang harapin ang kanilang kasalanan at binigyan sila ng pagkakataong magsabi ng totoo. Kaya mapapansin din natin na sa halip na direkta silang umamin, pero nagsimula sila Adan na magdahilan. Kaya ang tanong na nasaan ka ay hindi tungkol sa lokasyon lamang. Maaari rin itong makita bilang pagtatanong tungkol sa espiritual na kalagayan ni Adan, dahil may malaya siyang makipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit ngayon ay nagtatago siya dahil sa kasalanan. So sa madaling salita, hindi hinahanap ng Diyos si Adan dahil hindi niya alam kung nasaan ito. Hinanap niya si Adan dahil nais niya itong hanapin, panagutin, at ipakita ang epekto ng kasalanan sa kanilang relasyon. Ito rin yung unang larawan ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos mismo ang lumapit sa makasalanang tao. Kaya ganyan din yung ginawa ni Kristo. Siya mismo ang lumapit sa tao upang maligtas ang mga taong makasalanan. Kaya sa Genesis chapter 3, matapos magkasala sina Adan at Eva, hindi sila ang unang lumapit sa Diyos. Sila ay nagtago. Ngunit ang Diyos ang kusang lumapit at tumawag sa kanila. Kaya inuulit ko, sabi sa Genesis chapter 3 verse 9, nagtanong ang Diyos, "Nasaan ka?" Sa bagong tipan, makikita natin ang ganap na katuparan nito kay Jesus Christ mismo. Hindi rin ang tao ang unang naghanap sa Diyos para sa kaligtasan. Ang Diyos mismo ang lumapit sa tao sa pamamagitan ni Kristo. Kaya makikita natin dito sa sinabi ni Jesus Christ, kung mababasa natin sa Lucas chapter 19 verse 10, sabi doon, "Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala." Diba? Kaya makikita natin rito ang siyang mahalagang tema ng Biblia. Makikita natin sa Eden, ang Diyos ang naghanap o naghahanap
sa makasalanang tao. At sa gospel, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang naghahanap at nagliligtas sa mga makasalanan. Kaya ang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos, hindi ng paghahanap o pagsisikap ng tao. Kaya makikita natin sa Genesis chapter 3 ang unang larawan ng pagtubos. Ang taong nagtatago dahil sa kasalanan ay ang Diyos na lumalapit upang tawagin siya. Kaya ang temang ito ay umaabot hanggang sa pagparito ni Hesukristo na siyang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig at paghahanap ng Diyos sa mga nawawalang makasalanan. Kaya kapatid, kung nawawala ka rin o nawawala tayo sa Diyos, ay tinatawag tayo ng Diyos at hinahanap tayo ng Diyos. Kaya kapag hinahanap tayo ng Diyos, hindi ibig sabihin na hindi na siya all-knowing. At kapag hinahanap tayo ng Diyos, hindi para malaman kung nasaan lang tayo, kundi para dalhin niya tayo sa punto ng pagsisisi, pagpapanumbalik sa Kanya, at pakikipag-ugnayan muli sa Kanya. Kaya ganyan ka-all-knowing ang Diyos at gusto rin niyang iparamdam na mahal ka niya. Yun lang mga kabok. Have a great day and God bless.